Ngayon ay December 16, 2023. Ito yung start ng Simbang Gabi at ito rin yung start ng pagsalubong ng aking house design diorama sa pagpasok ng Kapaskuhan. At ngayon ay lalagyan natin siya ng fairy lights. Ang fairy lights na ito ay 5 meters ang haba, kulay dilaw. Sa paglalagay ng fairy lights, tatanggalin muna natin ang mga puno na ito. Ito mga halaman na ito, tatanggalin natin siya. Sa paglalagay ng ilaw or fairy lights, kailangan tanggalin ang mga ito para hindi makasagabal. Tapos, ididikit din natin kapag kumpleto na din yung ilaw. At saka ito, tatanggalin din ito. Tapos, ididikit na lang mamaya. Ito, tatanggalin. At itong table na ito at saka dalawang bangko dito sa pinaka-terrace sa ibabaw ng garahe ay tatanggalin din natin. Pero ibabalik din natin ito pag mayroon ng ilaw. Tapos, itong sasakyan sa loob, tatanggalin din yan. Sa paglalagay ng fairy lights, kailangan wala sila. Dahil ang gagawin dyan ay ganito. Yan. Sapagkat sila ay magkahiwalay, pagdidikitin natin siya. Ididikit natin siya sa pamamagitan ng packing tape na ito. Ito yung mas matibay. Ayan, ididikit natin siya sa ganitong paraan. Yan, ganyan lang para magkadikit sila. Para kapag naglagay ng fairy lights, hindi siya maghihiwalay. Kailangan naman talaga matibay, matatag, may pundasyon para matibay yung inyong pagsasama. Dahil sa mga positibong pananaw na ito, magliliwanag ang buhay. Naubos yung aking packing tape kaya ito na lang ang gagamitin natin. At ayan, naubos na nga yung aking packing tape kung kaya masking tape na ang aking gagamitin. Matibay rin yan basta dun sa paraan lang na dudublihin natin para matibay. Ayan, ang purpose niyan ay para hindi sila maghiwalay kapag nilagyan na ng fairy lights. Dahil yung fairy lights, hindi naman pwedeng putulin yung wire niya. Ayan, ganyan, dublihan lang para mas patibay para hindi siya maghiwalay. Tapos, hipirin lang para dikit na dikit. At ayan, pagkatapos nga natin siya ay mapagdugtong, ipepesto naman natin siya para lagyan natin ng fairy lights. Ang fairy lights na ilalagay natin ay may habang 5 meters flexible. Ayan, ganyan siya. Tapos, lalagyan natin siya ng fairy lights. At ito na nga, ihahanda na natin ang fairy lights na ilalagay natin. Napakadali lang maglagay ng fairy lights sa mga ganito. Dahil kahit ito ay pa-carve or paliko, madali din lang sundan yung hugis or shape ng paglalagyan sapagkat ang fairy lights ay flexible. Yung ibang bahagi dito ay hindi ko na idinidikit sa pamamagitan ng double-sided sapagkat pwede namang iikot. Katulad doon sa mga poste ng aking diorama, pwedeng doon ko na lang iikot yung fairy lights. Napakalambot lang niyang gamitin. Napakagaan lang gamitin at napakadali lang ipesto doon sa mga lugar na kanyang paglalagyan. At ngayon ay itatry na nga natin siyang pailawan gamit ang power bank. USB fairy lights talaga ang ginamit ko dahil mas madali itong gamitin at mas malakas talaga ang dating ng ilaw. Mas malakas ang liwanag niyang hatid kumpara doon sa dati kong ginagamit na de-battery lamang. At ayan, bubuhayin naman natin ang ilaw dito sa second floor sa katapat ng kitchen para magliwanag. At tatanggalin ko na rin ang dingding na bubog ng kitchen na ito para sa gagawin kong paglalagay ng ilaw sa loob nito. At ito naman, bubuhayin naman natin ang ilaw dito sa second floor sa master bedroom kung saan ay tapat naman ito ng living room. Ang mga ilaw na yan ay binubuhay ko sa ganyang paraan, parang pinapasok ko yung kamay ko para i-switch on ko sapagkat yung mga yan ay yung ilaw lamang sa lighter, yung tig sa 10 pisong lighter. Dati ang mga ilaw niyan ay mas madaling buhayin, mas malakas yung ilaw kumpara dun sa dati niyang ilaw. Kaya para mas makatipid, yung tig sa 10 pisong ilaw na lang nung lighter ang binibili ko. Hindi man siya ganun kalakas ang ilaw na katulad ng dati, pero nabibigyan niya ng liwanag yung buong room. Ganun pa man, napakaganda pa rin ng liwanag na hatid niya para sa Kapaskuhang ito. Merry Christmas po sa inyong lahat. Maraming salamat pong muli sa inyong panonood. Please like and share, follow me and subscribe.